Dad naman, matanda na ako. Bakit ba sobra mo pa rin akong pinaghihigpitan? Hindi mo ba nakikita? Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. May mga bagay na gusto kong gawin, mga bagay na alam kong kaya ko nang panindigan mag-isa. Gaya na gano'n, Rose. Gaya na makipagrelasyon sa lalaking yon. Hindi mo ba nakikita kung paano siya manamit? Para siyang naglalakad na basahan. Pobre! Hindi siya bagay sa'yo. Dad, hindi damit ang sukatan ng pagkatao. Si William, mabuti siyang tao. Maalaga, mabait. At higit sa lahat, mahal niya ako. Hindi man siya mayaman pero tapat ang puso niya. Dad, mahal ko siya. 27 na ako. Hindi na ako bata. Hayaan niyo naman ako magdesisyon kung sinong lalaking mamahalin ko. Hindi. Hindi ako makakapayag. Hindi ko matatanggap na siyang pipiliin mo. Pero Dad, siya ang mahal ko. Kahit anong sabihin niyo, hindi niyo ako mapipigilan. Hayaan niyo na kami, please. Ganon. Susuwayin mo talaga ako, ha, Rose? Akala mo ba wala akong magagawa para pigilan ka? Hindi na, Dad. Ngayon lang ako lalaban. Ngayon lang ako hindi susunod sa kagustuhan mo. Buong buhay ko, ikaw na lang ang palaging nasusunod. Pati karir ko, ikaw ang pumili para sa akin. Alam mong ayokong i-handle ang kumpanya pero ginawa ko dahil gusto mo. Dad, kailan naman ako mabubuhay para sa sarili ko? Kailan mo naman ako pakikinggan? Please, huwag mo naman po akong saktan ng ganito. Saktan? Anak, ako pa ang nananakit? You are being unreasonable, Rose. Ang gusto ko lang ay masiguro na sa mabuting lalaki ka mapupunta. Sa isang taong kayang suportahan ka. Kayang ibigay ang buhay na nakasanayan mo. Pero Dad, hindi ba mas mahalaga kung saan ako masaya? Mas gugustuhin ko ang simpleng buhay kasama si William. Kaysa pilitin ko ang sarili kong magpakasal sa anak ng business partners nyo. Ayoko ng buhay na puro negosyo at pakitang tao lang. Pues, kung ayaw mo na talagang sumunod sa akin, bukas na bukas din, dadalhin na kita sa Amerika. Doon, wala kang magagawa kung hindi sundin ang gusto ko. Ano? Dad, totoo ba yan? Wala naman talaga kayong pakialam sa nararamdaman ko. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Noah. Ang ikikwento ko po ngayon ay isang madilim na pangyayari sa buhay ng aking pinsan na itatago na lang natin sa pangalang William. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang ikwento niya ito sa akin at dahil sadyang traumatic na karanasan ito sa buhay niya, naisipan kong ibahagi sa inyong channel para magsilbing awareness. Si William po ay anak na lumaki sa hirap. Maaga siyang namulat sa pagtatrabaho upang makatulong sa kanyang pamilya. Tahimik po siya, ngunit masipag at maayos sa kanyang gawain. Isa siyang janitor sa kumpanyang pagmamay-ari ng isang mayamang negosyante. Doon niya nakilala si Rose, ang babaeng unang nagpatibok ng puso niya. Mabait at maganda si Rose at sa kabila ng kanyang marangyang buhay, marunong siyang makisama at magpakumbaba. Ngunit hindi naging madali ang kanilang relasyon. Mula sa simula, mariinang tinutulan ng ama ni Rose ang kanilang pagmamahalan. Para sa kanya, hindi kailanman magiging sapat si William para sa anak niyang kaisa-isang babae. Sa puntong ito, habang naririnig ni William ang usapan ni Rose at ang kanyang ama sa kabilang linya, halos sumuko na siya. Lalo na nang marinig niyang balak na ilayo si Rose at ipadala sa ibang bansa para lamang maputol ang ugnayan nila. At kahit na ganoon kalaki ang pagmamahal ni William kay Rose, alam niya na makabubuti rin yun dahil hindi niya kayang ibigay ang marangyang buhay na nais para sa kanya. Ngunit lahat ng yun ay nagbago nang biglang tumawag si Rose sa kanya at nakipagkita. William, salamat naman at sinipot mo ko. Mahal, bakit bigla kang nakipagkita ngayong oras? Gabi na masyado. Baka mapagalitan ka ng daddy mo kapag nalaman niyang wala ka. Teka,
Bakit may dala kang maleta? Anong ibig sabihin nito? Mahal, hindi na ako babalik sa bahay. Dadali na ako ni Dad bukas sa Amerika. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Kailangan nating umalis. Magpakalayo-layo na tayo. Ha? Pero Rose, sigurado ka ba sa desisyon na to? Hindi ba pwedeng maghintay muna tayo? Malay mo, balang araw, tanggapin din tayo ng daddy mo. Ayokong itakas ka ng ganito. Lalo lang magagalit sa akin ng tatay mo. Baka kung anong gawin pa niya sa atin, sa'yo. Pero mahal, hindi na tayo pwedeng maghintay. Kapag umalis ako bukas, tapos ng lahat. Hindi na niya ako hahayaang makita ka pa. William, ikaw lang ang pinaglaban ko sa buong buhay ko. Mula pagkabata, siya na lang palaging nasusunod. Ngayon lang ako pumili para sa sarili ko. At pinili kita. Pangako, hindi ako magiging pabigat. Magtutulungan tayo, William. Hindi ko naman hinahanap ang marangyang buhay. Kahit saan lang, kahit gaano pa kahirap. Basta't kasama kita, masaya ako. Rose, mahal na mahal kita. Pero kinakabahan ako sa'yo eh. Hindi ko alam kung kaya kong ibigay ang buhay na nakasanayan mo. Baka sa bandang huli, pagsisihan mo lang na pinili mo ko kesa sa ginhawa na meron ka. Wala akong pagsisisihan kung ikaw ang kasama ko, William. Mas pipiliin kong mahirap na buhay kapiling ka kesa ang yaman na walang saysay kung wala ka sa tabi ko. Sige, kung buo na talagang desisyon mo, aalis tayo. Pero Rose, kung sakali lang na naguguluhan ka o nadadala lang ng emosyon, willing akong ihatid ka pabalik. Hindi ko kayang ilagay ka sa alanganin kung hindi mo pa kaya. No, William. Seryoso ako. Ikaw ang gusto kong makasama kapag pumunta ako sa Amerika. Panigurado ipakakasal ako ni Dad sa kung sino mang lalaking pipiliin niya. Ayoko mabuhay sa mundong hindi ko naman talaga pinili. Mahal, please, umalis na tayo bago pa malaman ni Dad na wala na ako sa bahay. Nang gabing yun, bitbit nila ang ilang gamit, sumakay sila sa isang pampaserong bus patungong Bacolod. Sa bawat kilometro ng kanilang nilalakbay, dama ang mabigat na tensyon. Ang totoo po, Sir Jupiter, takot ang pinsan kong si William na baka may sumunod sa kanila. Ngunit may halong pag-asa na baka yun na ang simula ng kanilang kalayaan. Ayon sa kwento ni William sa akin, tahimik silang magkahawak kamay ni Rose, nakatanaw sa mga ilaw ng kabahayan na lumilipas sa bintana ng bus. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang pakiramdam ng kakaibang kaginhawaan. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagawa niyang sundin at ipaglaban ang hiling ng kanyang puso. Ngunit nang makarating sila sa isang baybaying bayan sa Negros, bigla na lang bumigay ang makina ng bus. Huminto ito sa mismong gilid ng kalsadang tanaw ang dagat. Wala ring ibang sasakyan at ang tanging ilaw ay mula sa mga barong-barong sa malayo. Ay, pasensya na po. Nasiraan tayo ng sasakyan. Mahal, anong nangyayari? Nasiraan daw tayo, mahal. Sandali, bababa ako. Baka makatulong ako sa pag-aayos. Pero, sandali, sama ako. Ayoko maiwan dito, mahal. Sige, pero dahan-dahan lang. Baka madapa ka. Manong driver? Ano pong problema ng sasakyan? Ay, nakaw, mukhang may sira sa makina. Bigla na lang tumirik eh. Sige Manong. Titingnan ko. Baka kaya pa nating ayusin. Nagmamadali po kasi kami. Sige, salamat. Nako, mukhang malala to. Kuya, yung fan belt, luma na. At halos punit na. Kahit anong kalikot natin dito, hindi aandar tong makina nang walang pamalit. Ay, Diyos ko. Wala akong dalang extra pyesa. Ano bang gagawin natin ngayon? William, ibig sabihin matatagalan tayo rito? Oo, mahal. Baka abuti ng ilang oras bago sila makakakuha ng pamalit. Paano yan? Baka ipinahanap na ako ngayon ni Daddy. Maaabutan niya tayo rito, William. Sandali. Huwag kang kabahan. Nasa Iloilo na tayo. Ang alam ko, ilang oras na lang dapat papuntang Bacolod. Konting tiis na lang.
Mga pasahero, ay pasensya na po pero kailangan natin maghintay ng rescue bus mula sa terminal. Baka abutin ng 2 oras bago makarating. Kung gusto nyo magpahangin, pwede muna kayong bumaba. Pero wag lalayo. William, paano yan? Anong gagawin natin? Sandali. Susubukan ko magtanong kung may tricycle pa o ibang sasakyan na pwede nating arkilahin. Hintayin mo lang ako dito. Sige, pero bilisan mo Manong, may tricycle pa po ba o ibang masasakyan papuntang Bacolod? Urgent lang po kasi. Meron naman. Pero alas 5 pa ng madaling araw sila pumipila. Ngayon ay wala ka talagang mahihintay. Saan po kaya kami pwedeng sumakay? Baguhan lang kami rito eh. Wala pa kaming eksaktong pupuntahan. Ay, teka. Mukhang may alam ako. Kung ako sa inyo, sa Gimaras na kayo dumiretso. Ayun kita nyo yung pantalan na yan. May mga bangka dyan na pwedeng maghatid sa inyo, sa isla. Isla po? Oo. Kung gusto nyo talaga makalayo, ay doon na kayo. Medyo tago pa. Hindi kayo kaagad matutunton. Salamat po, Manong. Sige, kukunin na lang namin muna ang mga bagay namin. Kinuha na nga nila noon ang kanilang mga gamit at nagpasyang lakari na lamang ang daan papunta sa pantalan. Nang tuluyan silang nakarating, isang luma at kalawanging bangka ang bumungad sa kanila. Tila ilang taon nang hindi inaalagaan. Ngunit handang-handa pa rin bumiyahe. Sa gilid nito nakaupo ang isang lalaking mahaba ang buhok, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts at walang imik na nakatingin sa dagat na parabang matagal na siyang may hinihintay. Kuya, may biyahe pa po ba papunta sa isla? Meron. Pero bangka ko na lang natitira ngayong gabi. Magkano bang kaya nyo? Magkano po bang pamasahe? Wala po kasi kami masyadong alam dito sa lugar. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo lolokohin. Sabihin na lang nating 200 para sa isang pasada hanggang kabilang isla. Kuya, masyado naman yatang mahal yun. Yan ba talagang presyo? Kayong bahala. Basta yan ang presyo ko. Kung gusto nyo ng mas mura, maghintay kayo ng ibang bangka bukas ng umaga. Mahal, hayaan mo na. May pera naman akong dala. Tsaka wala na tayong choice. Ayoko magtagal dito. Sige. Sasakay na kami, kuya. Yun. Alam ko naman na papayag kayo. Halika na, mahal. Ingat sa pagbaba. Baka madulas ka. Ako nga pala si Lucas. Akin ang mga gamit nyo. Ako nang bahala dyan. Heto kuya, salamat. Ayan. Ayos na kayo? Paandarin ko na to. Sige. Nilalamig ka na ba, mahal? Ha? Oo. Actually, kanina pa ako nilalamig. Dun pa lang sa bus. Eto, isuot mo tong jacket ko. Ha? Oh, huwag na. Lalamigin ka naman. May jacket naman ako. Ayos na to. Hindi, okay lang ako. Makapal naman itong suot kong panloob. Sige na. Baka magkasakit ka pa niyan, mahal. Salamat. Hindi naman sa nakikialam ako, Pero parang nagtanang kayo, Grabe ka. Hindi ka pa nakikialam niyan, ha? Huwag kang magalit. Hindi ko naman kayo hinuhusgahan. Pero minsan, dapat dahan-dahan lang sa mga desisyon nyo sa buhay. Mahal, halata ba tayo? Huwag mo na siyang pansinin. Sumandal ka na lang dito sa balikat ko. Gigisingin kita pag nasa isla na tayo. Naiintindihan ko naman kayo. Hulaan ko lang, ha? Hindi aprobado kay Sir ang tatay ni Ma'am, kaya tumakas kayo. Ngayon, naghahanap kayo ng lugar na mapagtataguan nyo, tama ba? Kaunti na lang maiinis na talaga ako sa lalaking to, mahal. Hayaan mo na. Sa tingin ko may gusto lang siyang i-offer. Ay, baka para mapagkakitaan pa tayo. Bakit hindi na lang muna kayo tumuloy sa amin? May maliit kaming baryo sa Gimaras. Tahimik. Walang makakahanap sa inyo ron. At sakto, may paupahan si nanay. Swak na swak para sa inyo. Sabi ko na nga ba, mahal eh. Oo nga. Mukhang balak talaga tayong pagkakitaan ng mokong na to. Lucas, bakit mo naman kami inaalip ng tulong? Hindi mo naman kami kilala. Dahil sa baryo namin, tanggap ang mga tulad nyo.
mga tumatakas para sa pag-ibig. Wala kayong dapat na ikabahala. Bukod sa mababait ang mga taga-baryo, sagana rin ang pamumuhay doon. May katamtamang laki ng bahay, may kwarto, sala, kusina, maayos na banyo. At 2,000 lang ang upa kada buwan. Oh, saan pa kayo? Mukhang ayos nga dyan ah. Sinasabi ko na sa inyo eh. Magandang mamuhay doon. Kung gusto mo rin kumita, pwede kang sumama sa akin sa pangingisda. Hindi naman kalakihan ng kita pero sapat para sa inyong dalawa. Talaga? Aba, ayos yun, mahal. Anong palagay mo? Seryoso ka? Papatusin mo to? Hindi naman siya mukhang mapagkakatiwalaan. Ano ka ba, mahal? Maganda ang alok niya. At mas maganda kung sa isang liblib na baryo tayo titira. Hindi tayo matutunto ng tatay mo ron. Kung sa bagay. O ano? Desidido na ba kayo? Sa baryo na ba tayo tutuloy? Sige. Pero siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo at hindi ka nang gagansyo ah. Loko ka talaga, mahal. Binanggit mo pa talaga yun? Ba, para sigurado tayo. Baka mamaya kung artist pala to at kung saan pa tayo dalhin. Huwag ka mag-alala. Kung mangyari man yun, marunong mga rate mahal mo. Oo nga pala, no? Nagpatuloy ang biyahe at hindi nagtagal bago sila makarating sa baryo, Sir Jupiter. Pagkababa nila, sabi ni William, hindi niya malilimutan ang biglang kilabot na dumaloy sa kanyang katawan. Para raw bang may malakas na kumabog sa kanyang dibdib at agad siyang pinanindigan ng balahibo. Ngunit pinili niyang winalang bahala ang takot na yon para hindi rin matakot si Rose. Eto na tayo. Malapit na ang bahay namin. Mahal, ang creepy naman dito. Masyado yatang liblib. Gabi na kasi, mahal. Tulog na mga tao. Tsaka ganito talagang itsura ng probinsya. Tahimik, madilim. Parang laging may tinatago. Oh, ayan. Nandito na tayo. Sandali lang ha. Tatawagin ko lang si Inay. Nay! Nandito na po ako. May bisita tayo. Sandali lang. Oh, may bagong dayo na naman sa baryo natin. Nay. Si Rose at William po. Mga pasahero ko sila. Ang sabi, naghahanap pa lang sila ng matitirhan. Kaya naialok ko tong bakanting paupahan natin. Ay, ganun ba? Naku, tuloy kayo, iho at iha. Pasensya na sa aming munting tahanan. Magandang gabi po, Aling Luna. Salamat po sa pagtanggap sa amin. Magandang gabi rin po. Pasensya na po kayo sa istorbo namin ngayong gabi. Naku, huwag kayong mag-alala. Walang problema yon. Alina kayo. Ipapakita ko na sa inyo ang bakanting paupahan. Ang ganda po ng bahay niyo, Aling Luna. Salamat sa papuri, iha. Simple lang ito, pero matibay at alaga. Halika, nandito sa kabilang dulo ang uupahan ninyo. Nasa loob po mismo ng bahay niyang uupahan namin? Oo, iha. Huwag kang mag-alala. Katamtaman ang laki ng kwarto na yon. Para rin kayong may sariling bahay kasi may sarili kayong kusina at banyo. Ang pagkakaiba lang, kapag lalabas kayo, kailangan ninyong dumaan dito sa main door. Dati kasi itong paupahan ng mga estudyante. Kaya ganyan ang lagay ng bahay. Para hindi sila madaling makalabas sa gabi at umiwas sa curfew. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman na kayo mga bata para pagbawalan ko. Bibigyan ko kayo ng susi para makalabas kayo kahit anong oras ninyo gusto. Okay po. Salamat po, Aling Luna. Teado na. Silipin ninyo ang loob. Malaki-laki rin, mahal. Sakto lang para sa ating dalawa. Tama ka, iho. Maliit man sa unang tingin pero sapat na ang espasyo. May kusina na rin dyan sa dulo at maayos ang banyo. Sinasabi ko na sa inyo eh. Saktong-sakto talaga to para sa inyo. Mukha nga. Salamat, Lucas. Mabuti na lang pala at ikaw ang natirang biyahero sa bangka kanina. At salamat din po, Aling Luna. Tamang-tama na po ito para sa amin. Naku, wala yun. Dito sa baryo, masaya kami sa bawat bagong mukha na dumarating. O siya, sige na, magpahinga na muna kayo. Bukas na natin pag-usapan ng upa. Gabi na eh. Sige po, Aling Luna. Maraming salamat ulit.
bukas na lang tayo mag-usap tungkol sa pangingisda. Mauna na ako, William. Sige Lucas, salamat sa lahat ng tulong. Wala naman. Ingat kayo. Oh, tingnan mo mahal. Mukhang maganda naman ang mangyayari sa atin dito. Pagkasarado ng pinto, tila napawi ang lahat ng pagod at kaba na naramdaman ni William sa maghapon na yon, Sir Jupiter. At kahit hating gabi na, nagawa pa rin lang mag-ayos ng kanilang mga gamit bago matulog. Ikinuwento ni William na halos mapaiyak siya sa tuwa sa sobrang saya ng kanyang naramdaman. Wala na raw mas papayapang tulog pa kaysa sa gabing yun. Ang araw nakasama niya si Rose sa isang kama. At malaya silang magkayakap, buong magdamag. Kaya naman nang sumikat ang araw, maaga siyang nagising. Ang sikat ng araw ay tumama sa bintana at ang sariwang simoy ng hangin ay pumasok sa loob ng kanilang bahay. Bumangon siya at sa unang pagkakataon hindi niya naramdaman ang bigat ng mga inaasahan at gawain na lagi niyang iniisip noon. Sa halip, lumabas siya ng kwarto kung saan si Rose ay mahimbing pa ring natutulog at nagdesisyon siyang maghanda ng almusal para sorpresahin ito. Ano kayang pwedeng lutuin? May dala pa akong ilang noodles at dilatang corned beef. Siguro, yun na munang lulutuin ko. Sinimulan niyang ayusin ang maliit na kusina at inihanda ang mga gagamitin. Inilabas niya ang maliit na kalan at nagsalang ng tubig para sa noodles. Ilang sandali lang kumalat na ang masarap na amoy ng corned beef na niluluto niya. At yun mismo ang nagpagising kay Rose. Ang bango naman yan, mahal. Oh, gising ka na pala. Halika na, kain na tayo. Pinaghandaan kita ng almusal. Talaga, mahal? Thank you. Pasensya ka na, ha? Parang na-oversleep ako. Siguro sobrang pagod lang talaga ako sa biyahe kagabi. Ano ka ba, mahal? Okay lang yun. Mabuti nga, nakapagpahinga ka na maayos. Thank you. Napakalambing mo talaga, mahal. Ang swerte ko sa'yo. Susambola ka pa. Oo nga pala. Ako na bahala sa pagluluto, mahal, ha? Alam ko namang hindi ka sanay sa ganitong gawain. Ang dami niyo kayang katulong sa inyo. Panigurado, hindi ka nila hinahayaang magluto. Ano bang tingin mo sa akin? Masaya sa pagiging senyorita? Baka madalas yata akong tumambay sa kusina namin. Lalo na kapag wala akong magawa. Kaya wag mong isipin na wala akong alam sa gawaing bahay, no? Ah, ganun ba? Aba, lalo tuloy akong umanga sa'yo. Napakaswerte ko talaga. Swerte din naman ako sa'yo, mahal. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Kakayanin natin to. Kahit gaano kahirap, basta't magkasama tayo, wala akong reklamo. Oo naman. Basta magkasama tayo, walang problema. O siya, halika na. Wala pa tayong grocery ngayon, kaya corned beef lang munang ulam. Corned beef lang? Ang mahal. Mas masarap pa ito kaysa sa mga mamahaling pagkain sa restaurant. Dahil ikaw ang nagluto. Salamat, mahal. You're welcome. Nang umagang yun, unang beses naranasan ni Rose na kumain ng walang pag-aalinlangan. Malayang magsalita habang kumakain, magkwento at makipagtawanan kay William. Sa mga sandaling yun, tuluyan na ring nawala ang kakaibang kaba na naramdaman niya pagdating nila sa baryo. Ayon pa sa kanya, napakasarap sa pakiramdam ng simpleng buhay na tahimik at malayo sa ingay ng Maynila. Teka, may kumakatok. Sino kaya yun? Ang aga pa. Huwag kang kabahan, mahal. Baka si Aling Luna lang yun. O baka si Lucas. Saglit, ako na magbubukas. Magandang umaga, William. Oh,
Ay, Lucas, ikaw pala. Magandang umaga rin. Halika, pasok ka. Kumain ka muna. Oo nga, Lucas. Huwag ka nang mahiya. Sabay ka na sa amin. Nako, salamat na lang. Kakain ko lang din mula kina inay. Pero salamat sa alok ha. Nga pala. Nandito ako kasi gusto ko sanang tanungin ka, William. Handa ka na bang sumama sa laot mamayang gabi? Laot? Mamayang gabi agad? Oo. Sabi mo gusto mong kumita, di ba? Mas magandang magsimula ka na. Practice lang muna tayo. Mas okay ang pangingisda sa gabi kasi mas tahimik. Mas marami tayong mahuhuli. Mahal, sigurado ka ba dyan? Oo, mahal. Hindi ba masyadong mahirap ang trabaho? Kailangan natin to. Habang wala pa akong ibang makukuha ng trabaho, dito muna ako. Ibig sabihin yan, iiwan mo ako dito mag-isa tuwing gabi? Hindi naman araw-araw, mahal. Salitan lang ako sasama. Tsaka safe naman dito eh. Nasa loob ka lang ng bahay. Wala kang dapat ipag-alala. Okay, sige. Kung yan ang desisyon mo. Oh, so, William? Sasama ka ba mamaya? Sige, Lucas. Mga anong oras tayo? Mga alas 7. Ready na tayo para sa laot. Pero kung gusto mo, mag-abang ka na lang sa pantalan ng alas 8. May pupuntan pa kasi ako bago yun. Okay. Pero pwede bang hindi ako sumama gabi-gabi? Medyo gusto ko rin makabawi ng pahinga. Oo naman. Choice mo yun. Hindi naman sa pilitan. Salamat, Lucas. Malaking tulong ito. Wala ka naman. Kita-kits na lang mamaya ha. Mahal, sigurado ka ba talaga? Kinakabahan ako. Delikadong laot, lalo na sa gabi. Saka hindi ka pa sanay. Paano kung may mangyaring masama? Mahal, okay lang yan. Masasanay din ako. At least, may pagkakakitaan tayo kahit papano. Mas mabuti na ito kaysa wala tayong ginagawa. Mag-iingat ako palagi, mahal. Magtiwala ka lang sa akin, ha? Okay, sige. Basta mag-iingat ka, ha? Promise me na babalik ka sa akin dito, ha? Oo naman. Walang makakapigil para bumalik ako sa'yo. Tara na, ituloy na natin tong almusal bago pa lumamig ang niluto ko. Napapayag din ni William si Rose na sumama sa pangingisda sa gabing yun. Ayon pa sa kanyang kwento, kahit ilang ulit na siyang kinabahan sa loob ng 24 na oras ng kanilang paglalakbay, pinilit pa rin niyang maging matapang para sa sarili at para sa babaeng pinili niyang makasama. Bago siya pumunta sa pantalan, pinaganda muna niya ng mga snacks at iba pang makakain si Rose na abala sa panonood ng movie sa kanyang laptop. Nang makita niyang nakangiti ito, tila nawala ang kaunting kaba sa dibdib niya at mas napagaan ang kanyang pakiramdam sa bawat hakbang na papalayo. Pasado alas 7 siya dumating sa pantalan upang makipagkita kay Lucas. Hindi na rin siya naghintay ng matagal at agad namang dumating si Lucas. Oh, William! Kanina ka pa ba? Hindi naman. Kararating ko lang rin. Oh, mabuti. Tara na? Dalawa lang ba tayo? Oo. Maliit lang naman ang gagamitin nating bangka. Pang 2 tao lang. Sige. Oh, patulong na ako sa pagsusulong ng bangka. Lucas, ano bang klaseng isda ang madalas ninyong mahuli rito? Depende sa swerte. Ang kaso ngayon, mailap na sa amin ang swerte. Kung dati, marami na, malalaki pa. At yung tipong mga magagandang klase ng isda talaga. Pero ngayon, madalas minamahalas. Ay, dati nga, pag nangingisda kami, nasusuplayan namin ang buong baryo. Pero ngayon, parang nagtatampo na rin sa amin ang karagatan. Kailangan ba talaga sapat para sa buong baryo ang mahuhuli araw-araw? Oo, may sarili kasi kaming supply rito. Di na namin kailangan bumili sa labas. Kaya halos lahat ng taga-baryo dito lang umiikot ang buhay. Talaga? Pwede pa pala yun ngayon? Sa karamihan kasi ng lugar, umaangkat pa ng pagkain sa ibang bayan. Pero kung probinsya at isla nga naman, halos kaya nyo na nga siguro buhayin ang sarili ninyo. Parang self-sustaining community. Ganun na nga. Sanayan lang din. Kami-kami na lang ang nagtutulungan dito. Hindi na kami gaanong nadadamay sa problema ng gobyerno ngayon. Kasi may sarili na kaming mundo rito.
Butit hindi kayo dinadagsa ng mga dayon, no? Kung sakaling malaman ito ng mga taga Maynila, o kaya yung mga nasa kalapit bayan, baka marami ang gustong lumipat dito. Nako, marami na rin talagang lumipat dito sa baryo. Talaga? Hanggang ngayon, nandito pa rin ba sila? Yun nga lang, hindi lahat tumatagal. Ha? Bakit naman? Sa simula lang maganda. Masyado kasing tahimik. Hindi sanay ang iba. Pero kung masasanay ka, hindi mo nagugustuhin umalis pa rito. Kung pagkasanay lang naman pala, hindi naman mahirap masanay. At saka, sino ba naman ang gugustuhin pang bumalik sa magulong Maynila kung pwede naman dito? Tahimik na. Sagana pa ang pamumuhay kahit simple. May punto ka. Pero dito, William, hindi lang pagkasanay ang kailangan. Kailangan mo ring matutong makisama. Yan ang pinakamahalagang batas dito sa amin. Basta marunong kang makisama, walang mangyayaring masama sa'yo. Pero, bakit? May nangyari na ba rito noon? Meron. Marami na rin nagtangkang tumira rito. Pero hindi lahat naging masaya ang kwento nila. May iba. Basta, laging nauuwi sa problema. Problema? Anong klaseng problema? Yung iba pasaway. Yung iba ayaw makisama. May mga nagtangkang magtayo ng negosyo na hindi naman sang-ayon ng mga tao rito. May gustong manggulo. May gustong magpasikat. Kapag ganyan, hindi natutuwa si Mang Philip, ang kapitan ng baryo. At anong nangyari sa kanila? William, mas mabuti pa mag-focus ka na lang muna sa buhay niyo ni Rose. Mas importante yun. Yung mga nakaraan, huwag mo na lang alamin pa. Mas makakabuti na hindi mo na pag-usapan. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Basta magkisama ka lang. Okay na yun. Huwag kang gagawa ng gulo para hindi ka rin maging gulo. Tandaan mo, priority namin dito ang katahimikan. Walang gulo, walang problema. Kaya kung magkikisama ka, ligtas ka rito. Ligtas kayong dalawa ni Rose. Habang pinagmamasdan ni William ang malawak at madilim na karagatan, biglang lumamig ang simoy ng hangin. Ayon sa kanya, nakaramdam daw siya noon ng pagtataka, parang may iniiwasang sabihin si Lucas. Ngunit sa kabilang banda, para din bang sinadya rin itong banggitin yon upang mag-iwan ng babala. Pero pinilit niyang alisin ang anumang pagdududa dahil alam niyang hindi rin maganda kung pagbibigyan niya ang ganoong pakiramdam. Lalo na't dayuhan lamang silang dalawa ni Rose sa lugar. Kaya sa huli nag-focus na lamang siya sa pangingisda ng gabing yun. Nang makauwi sila mula sa laot, naabutan niyang mahimbing pa rin ang tulog ni Rose sa higaan. Kaya naman kahit labis ang pagod, mabilis ang naghanda at naligo upang makalabas at makapamili ng mga pwede niyang iluto bago magising si Rose. Pagkabukas niya ng pinto, isang lalaking nakasandal sa haligi ng bahay ni Aling Luna ang bumungad sa kanya. Hawak nito ang isang maliit na baston na gawa sa kahoy at may suot na salakot. Maputi na ang buhok nito at tila nakangiti sa kanya. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, iho. Bago ka rito, hindi ba? Ako nga pala si Mang Philip, ang kapitan ng baryo. Napadala ako para kumustahin kayo at makilala ng personal. Ganun po ba? Ako po si William at ang kasama ko po ay si Rose. Kaya lang, nasa loob pa siya, natutulog pa po. Oo, nabanggit nga sa akin ni Lucas kahapon na may mga bagong dayo rito. Opo. Kalilipat lang po namin kagabi. Ganun ba? Kaya pala hindi ko kayo kaagad nakita. Siya nga pala, William, gusto ko lang ipaalala na kapag may oras kayo, kailangan ninyong magparehistro sa barangay hall para na rin sa kaligtasan ninyo at para mas makilala kayo ng mga taga-baryo. Libre lang yon. Huwag ka mag-alala. Records lang namin para malinaw na residente kayo rito. Opo, sige po. Pupunta na lang po kami sa barangay hall para magpalista. Kagagaling ko lang po kasi sa laot kanina eh. Narinig ko nga kay Lucas na sinubukan mo ang pangingisda kagabi. Opo, medyo kinakabahan lang po ako sa umpisa pero ayos lang naman. Siguro masasanay din po sa kalaunan. Nako, huwag kang masyado mag-alala.
ligtas ang laot dito. Matagal na kaming nangingisda rito at kabisado na ng mga tao ang galaw ng dagat. Lagi namang nagbabalik ang mga pumapalaot. Ganun po ba? Mabuti naman. Kahit paano, nabawasan ang kaba ko. Natural lang yan. Lalo na kung ngayon mo lang nasubukan ang pangingisda. Pero makakaasa ka. Maingat ang mga tao rito. At saka, kung may kailangan kayo o may gustong itanong, huwag kayong mag-atubiling pumunta sa barangay. Halos buong araw ako ron. Madali mo akong mahahanap. Sige po. Maraming salamat po, Mang Philip. Walang anuman, iho. O siya, marami pa akong pupuntahan. Magandang umaga ulit at welcome sa baryo. Magandang umaga rin po. Ingat po kayo. Umalis si Mang Philip noon at agad ding lumabas si William ng bahay upang bumili sana ng karne. Habang naglalakad siya sa maalikabok na kalsada, napansin niyang kakaunti lamang pala ang mga bahay sa baryo at magkakahiwalay pa ang mga ito. May kakaiba ring katahimikan na parabang nagtatago ang mga tao sa loob ng kanilang mga tahanan. Sa madaling salita, Sir Jupiter, hindi normal. Napansin din niya na wala man lang tindahan o kahit sari-sari store na karaniwang makikita sa isang baryo. Huminga siya ng malalim at nagdesisyong magtanong sa unang taong makakasalubong. Hindi nagtagal, nasalubong niya si Aling Luna. May dalang bayong at halatang kagagaling lamang sa pamamalengke. Magandang umaga po, Aling Luna. William, iho. Magandang umaga rin. Maaga kayatang lumabas. Nasaan si Rose? Nasa loob pa po. Natutulog pa. Ako po munang nagganda ng almusal namin, kaya lang medyo nag-aalala po ako kasi parang walang tindahan dito. Naku, iho. Ganyan talaga rito. Wala kaming pinapapasok ng mga dayong tindero o tindera. Kaya kami na lang ang nagtutulungan. Kapag may kailangan, may kanya-kanyang pinagkukunan. Ganun po ba? Aling Luna, kung sakali pong bibili ako ng karne, saan naman po kayo ako pwedeng pumunta? May nagbebenta po ba rito ng frozen foods o kahit anong karne? Wala talagang tindahan dito, iho. Pero kung karne ang hanap mo, si Mang Oliver lang ang meron. Siya lang ang nagtitinda rito ng baboy. Si Mang Oliver po? Saan ko po siya matatagpuan? Sa bahay niya lang. Dumaan ka lang sa likod ng kapilya. Yun ang bahay niya. Malaki yun. Hindi ka maliligaw. May sarili siyang babuyan, kaya palagi siyang may tinda. Pero, siguraduhin mong kakausapin mo siya ng maayos. Medyo istrikto kasi yun. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat, Aling Luna. Walang anuman, iho. O siya, mauna na ako. Ingat ka lagi. Nagpatuloy si William sa kanyang paglalakad. Pagliko niya sa likod ng kapilya, isang lumang bahay ang bumungad sa kanya. May kakaiba itong amoy, parang pinaghalong sariwang karne at malansang halimuyak ng halamang dagat. Saglit siyang napatigil, pero agad ding nagkunwaring walang nararamdaman at nagpatuloy. Ilang hakbang pa nakita niya si Mang Oliver na abala sa pagbebenta ng isang lamesa sa harap ng bahay. Nakasabit ang ilang patay na manok habang may nakalatag na mga piraso ng karne sa ibabaw ng mesa. Doon sa biglang natigilan dahil kakaiba ang kulay ng mga karne. Masyadong matingkad, halos hindi karaniwang nakikita. Bakit? Bakit parang kakaibang kulay ng karne? Mas mapula pa kaysa sa normal? At bakit parang ang laki ng hibla ng laman? Naglakas loob si William na lumapit at magtanong. Ngunit habang papalapit siya, unti-unti niyang napansin ang kakaibang texture ng karne. Parang masyadong makinis, halos parang balat na walang ugat o litid.
Lalo siyang nagtaka nang mapansin niyang walang langaw na lumalapit dito kahit lantad na nakabilad sa mesa. At higit sa lahat, wala itong amoy, walang kahit anong dapat na bahid ng dugo o sariwang karne sa hangin. Doon nagsimulang gumapang ang malamig na pang-aalinlangan sa kanyang dibdib. Magandang umaga po, Mang Oliver. Gusto ko po sanang bumili ng karne. Magkano po bang kilo? Si William ba ito? Oo nga. Nabanggit ka na sa akin ni na Lucas at Mang Philip. Opo. Ako nga po. Bagong lipat daw kayo rito, no? Opo. Noong isang gabi lang po. Ayos yan. Mabuti yan. Dapat lang na madagdagan ng kabataan ng baryo. Magkano nga po ulit itong karne, Mang Oliver? Huwag kang mag-alala, iho. Mura lang yan. At dahil bago ka pa lang dito sa baryo, 200 na lang ang kilo. Special price para sa inyo. Talaga ho? Napakamura naman ho. Ano ho bang karne ito, Mang Oliver? Kasi parang hindi kasing lambot ng baboy o baka. Iba rin ang itsura ng hibla. Marami ka palang alam sa karne, iho. Hindi naman po masyado. Nagkataon lang po na napansin ko. Akala ko'y eksperto ka na. Bueno, baboy ramo yan. Marami akong alaga dito na ganyan klase ng baboy. Medyo iba kasi ang lasa kumpara sa karaniwang baboy. Mas matindi ang linamnam. Hindi basta makakalimutan ng panlasa mo. Ganun po ba? Sige ho. Pabili na po ako ng 1 kilo, Mang Oliver. Ay, sige. Tinagdagan ko na rin yan ng ilang guhit. Naku, salamat po, Mang Oliver. Walang anuman. Ganito talaga ako sa mga bago. Eto, iho. Naisilid ko na rin sa plastic. Nako, ay paniguradong magugustuhan niya ng asawa mong si Rose. Kilala niyo rin po si Rose? Oo naman. Nabanggit na siya ni Aling Luna sa akin. Ang sabi, napakakinis at napakaganda ro ng kasama mo. Aba, ay mukhang mayamang pamilya ang nabingwit mo, iho. Swerte ka. Ganun o ba? Sige ho. Mauna na po siguro ako, Mang Oliver. Maraming salamat po. Sige lang, iho. Mag-iingat ka. Pag bumili ka ulit dito, isama mo kasama mo, iho. Maganda na nakikilala rin siya ng mga tao. Pinili na lamang niyang hindi sumagot noon sa matanda, Sir Jupiter. Kinikilabutan siya sa pag-iisip na tila kilala na sila ng buong baryo kahit hindi pa man sila nakikita ng lahat. Lalo pa siyang nabahala nang marinig mula sa matanda ang pangalan ni Rose para bang may banta na nakatago sa likod ng simpleng pagbanggit na yon. Agad siyang nakaramdam ng pag-aalala para sa kasintahan, lalo na't naiisip niyang naiiwan ito mag-isa tuwing gabi. Kaya nang makabalik siya sa kanilang tinutuluyan, malalim ang iniisip ni William habang nagluluto. Ang totoo, Sir Jupiter, kung hindi pa nagising si Rose at lumapit sa kanya, hindi siguro mawawala ang bigat ng kanyang pag-aalala. Mahal, nandito ka na pala. Sorry. Hindi na naman ako nagising para ipagluto ka. Hindi naman na kailangan. Nga pala, mahal. Kagabi, nung mag-isa ka lang dito, wala ka bang napansin na kakaiba? I mean, hindi ka ba natakot mag-isa? Ha? Bakit mo naman biglang natanong yan, mahal? Halos alam na kasi ng buong baryo na nandito tayo. Medyo naiilang ako para kasing... Ang creepy? Iramdam ko rin yan, love. Actually, nawiwirdohan nga ako eh. Bakit, mahal? May nangyari ba? Kasi kagabi, lalabas sana ako para humanap ng signal. Pero nung sinusubukan ko nang buksan yung main door, ayaw gumana ng susi na binigay ni Aling Luna. Sigurado ka ba? Oo. Ilang beses ko kayang sinubukan pero ayaw talagang magbukas. Hayaan mo, mahal.
Susubukan kong banggitin yan kay Aling Luna mamaya. Kumusta nga palang laot mo kagabi? Ayos lang. Sakto lang yung nahuli namin. Hindi na ako nag-uwi. Ibinenta ko na lang lahat kasi allergic ka naman sa seafoods, di ba? Oo nga eh. Ano pala yung niluluto mo? Karne raw ng baboy ramo, sabi ni Mang Oliver. Mas malasa kaysa sa ordinaryong baboy. Talaga? Mukhang malambot ang karne Patikim nga, mahal. Eto, sandali. Mainit pa. Ipan ko muna. Ayan. Thank you. Ang sarap, mahal. Kakaibang ang karne na to. Pero nakatikim na ako dati ng karne ng baboy ramo. Parang malayo naman yata to. Ha? Sigurado ka ba? Paborito ni Dad noon ang baboy ramo. At kahit paano, kabisado ko na yung lasa. Pero itong niluto mo, iba yung timpla. Actually, iba yung texture mismo ng karne. Sigurado ka ba na baboy ramo yan? Natigilan si William at bahagyang hindi nakasagot noon, Sir Jupiter. Habang ngumunguya si Rose, naramdaman niyang unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Hindi na niya alam kung dapat pa ba niyang ipinaalam kay Rose ang napansin niyang kakaibang kulay at anyo ng karne, o kung itinago na lang niya. Pero sa huli na naig ang kanyang pagdududa, kaya't buong kaba niyang ipinagtapat kay Rose ang tungkol sa mga napansin niya kay Mang Oliver at sa mga paninda nitong kahina-hinala. Mahal, ano kasi, nung bumili ako nito kanina, napansin ko na nakakaiba yung mga karne. Ang pula-pula at makikinis. Hindi lang yun ang pinagtataka ko eh. Yung babuyan ni Mang Oliver. Kulungan? Bakit? Anong meron? Dumaan kasi ako sa gilid noon pero wala akong narinig na huni ng hayop sa loob. Tahimik na tahimik. Tsaka sobrang laki, parang bodega. Mataas at masyadong sarado. Tapos, hindi rin amoy dumi ng baboy. Kundi amoy masangsang. Parang malansa na hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin, mahal? Hindi ko rin alam eh. Pero may kakaiba talaga. Mahal, sabi ni Dad, minsan naaapektuhan daw ang lasa ng karne. Depende sa pagkain sa hayop. Ang liblib nitong baryo na to. Baka naman organic lang ang mga pagkain nila. Baka ang mahal. Wala rin naman ako maisip na rason eh kung bakit kailangan pa akong lukoy ni Mang Oliver. Ganon din ang iniisip ko kay Aling Luna. Kasi kung sinadya niyang bigyan tayo ng maling susi, para saan? Wala naman silang interes sa gamit ko. Kung gusto nila akong pagnakawan, ang daming pagkakataon pero hindi nila ginawa. Oo nga eh. Nakakakonsensya rin namang mag-isip ng masama sa kapwa. Ngunit kahit gaano pa nila subukang linawin sa kanilang isip na nanatiling mabigat ang pakiramdam sa dibdib ni William, may kung anong hindi maipaliwanag na lihim na bumabalot sa baryo. Lucas, anak! Ay, Diyos ko po! Ano ito? Lucas, nasan ka? Bilisan mo! William, narinig mo yon? Parang may sumisigaw sa labas. Parang si Aling Luna, mahal. Aling Luna? Ano pong nangyayari? Walang pag-aalinlangan, nagkatinginan ng dalawa at sabay na tumakbo papalabas ng bahay. Nadatnan nila si Aling Luna na nanginginig, nakatakip ang kamay sa kanyang bibig habang nakaturo ang daliri sa dalampasigan. Takot na takot ang matanda at hindi agad makapagsalita. Agad naman silang sumugod sa direksyong itinuro nito. Pagdating nila sa dalampasigan, bumungad sa kanila ang isang lumang bangka. Malaki ito at halatang puno ng kargamentong natatakpan ng trapal. Ngunit hindi yon ang tunay na nagpatakot sa kanila, Sir Jupiter. Sapagkat pagdating ni Lucas, agad niyang hinilang trapal at ang tumambad sa kanila ay mga bangkay ng tao. Sa sobrang dami, halos magpatong-patong na ang mga ito at ang bangka ay wari bang kaunting bigat na lamang ang kinakailangan upang tuluyang lumubog. William! Oh my God! Ano to? Hindi ko alam. Diyos
Diyos ko! Sabi ko na nga ba, sinisingil na tayo ng Diyos sa lahat ng nagawa natin. Ano bang ibig niyong sabihin, Aling Luna? Ma, tigilan mo nga yan. Wala yang kinalaman sa mga sinasabi mo. Ang mabuti pa, pumasok muna kayo sa loob. Ano nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw, Luna? Teka, ano yan? Bakit may patay sa bangkang yan? Lucas, ano nangyayari dito? Oliver! Sinasabi ko na nga ba, putang ina. Ano to, Oliver? Bakit may mga bangkay sa bangkang yan? Sino ang may kagagawa nito? Hindi ko alam. Wala akong kinalaman dito pero kagabi. Tumahimik ka muna. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kilala kita, Oliver. Hindi ikaw to. Kaya ang tanong ko ngayon, sino? Sino ang may kagagawa nito, ha? Sumagot ka! Philip, walang magtataksil sa baryo natin. Alam mo yun. Isa lang ang ibig sabihin nito. Padala ito ng Diyos. Parusa sa lahat ng kasalanan Nay natin. naman, ano bang pinagsasabi nyo? Aling Luna, hindi ito ang oras para sa mga pamahiin. Malinaw na may pumatay sa mga kababaryo natin. At kailangan nating mahuli kung sino man yon. O nga po, ang mabuti pa, imbestigahan muna natin ng maayos. Huwag basta magturo. Sinasabi mo ba yan para hindi mapagbintangan ng dalawang dayo na ito? Ano? Bakit naman ho kami? Wala ho kaming kinalaban dito. Mang Oliver, wag naman ho kayong basta-basta nang bibintang. Wala ho akong masamang intensyon sa sinabi ko. Pero kasama ko si William sa laot kagabi. At alam nyo na hindi naman kakayanin ng isang babae na gawin to. Kung si Rose ang pinagbibintangan nyo. At saka nasa loob lang ako ng bahay buong magdamag. Ngayon nga lang ako lumabas mula kahapon eh. Totoo yun. Tumutunog ang nakasabit na kampanilya sa pinto ng bahay namin. Kaya alam ko kung may lumalabas. Kung ganon, kailangan natin itong imbestigahan. Hindi pwedeng walang managot sa nangyaring ito. Sige na, magsibalikan na kayo sa inyong mga gawain. Ang barangay na ang bahala rito. Teka, hindi ba kayo tatawag ng pulis? Wala tayong pakialam sa pulis. Hindi nila sakop ang baryo natin. Kung anong nangyayari dito, dito lang iikot. Walang lalabas at walang makikialam mula sa labas. Pero hindi po ito simpleng bagay. May mga namatay na ho. Dapat pulis ang nag-iimbestiga para matunto ng salarin. William, sinabi ko na sa'yo. Ako na ang bahala rito. Kami ang bahala. Kaya huwag kayong makikialam. Bumalik na kayo sa bahay niyo. Pero hindi ho tama yun. Kahit anong mangyari, may batas pa rin. Baka ang taong gumawa nito nandito lang sa paligid natin. Paano kung may sumunod na mabiktima? Rose, William, tandaan niyo to. Narito kayo sa baryo namin. At sa baryo na to, kami ang batas. Ano bang mangyari, kami ang maglulutas. Walang pulis na makakatulong. Walang makakalabas. Walang makikialam mula sa labas. Gusto lang naman naming tumulong. Pero hindi ito basta krimen lang. Mang Philip, napakaraming patay. Hindi ba kayo natatakot na bukas ng umaga may madadagdag na naman sa bangkay kung hindi kayo humingi ng tulong? Anong ibig mong sabihin, William? Na wala kaming kakayahang protektahan ang sarili naming baryo? Na hindi namin kayang lutasin ang mga problema namin? Yan ang problema sa mga kagaya niyong taga-syudad. Inaasa niyo lahat sa otoridad, pero lalo lang kayong napapahamak. Pwede naman ho kayo mag-imbestiga, Mang Philip. Pero mahalaga pa rin na malaman ng mga otoridad ang nangyayari dito. William, Rose, tama na. Hayaan nyo na sila Mang Philip. Alam nila ang ginagawa nila. Tara na. Pumasok na lang muna tayo. Wala na raw nagawa si na William noon kundi ang sumama kina Aling Luna at Lucas papasok sa loob, Sir Jupiter. Pakiramdam din naman daw kasi nila na mas lalo lamang silang malalagay sa alanganin kung ipipilit pa nilang kanilang punto. Isang bagay na lalo pang napatunay ni Lucas nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Bakit ba hindi kayo nakikinig? Ilang beses ko na kayong binalaan. William, huwag kayong makikialam sa mga bagay na hindi nyo alam. Binalaan? Lucas, hindi mo ba nakita kung anong nasa labas?
Mga bangkay yun! Mga totoong tao ang patay! At parang normal lang sa inyo? Gusto mo bang manahimik lang kami habang nagkakaganito? Hindi ko kayang gawin yun. Sinasabi lang namin yung tama, Lucas. Hindi biro ang nangyari. May mga buhay na nawala. Hindi ba kayo naaapektuhan kahit konti? Sabi ko na sa inyo, kasalanan natin lahat ito. Hindi na kayo dapat nagpunta pa rito. Hindi dapat kayo nakakita ng ganito. Kung saan nalang pinakinggan niyo si Lucas mula pa lang sa simula. Nay, tama na. Hindi nakakatulong yung mga sinasabi niyo. Rose, pakinggan mo ko. Hindi mo naiintindihan. Hindi basta tao ang may kagagawa nito. May mga bagay dito sa baryo na mas mabuting huwag nyo na lang malaman. Mga lihim na mas ligtas kung nakatago. Lihim? Anong klaseng lihim na mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng tao? Bakit ayaw ninyong tumawag ng pulis? Ano ba talagang meron sa baryong to, Lucas? Sabihin mo na. Hindi ko pwedeng ipaliwanag. Hindi pa ngayon. Ang mahalaga, huwag niyong babanggain si Mang Philip o kahit sino pa man. Kayo ang mapapahamak sa mga pinagsasabi niyo. Lucas, bakit parang sobra kang concern sa amin? Hindi ba't ikaw naman ang nagdala sa amin dito? Kung alam mo palang delikadong baryo nyo, bakit mo pa kami pinilit na tumira dito? Para saan? Parang ang sinadya mo pa na dalhin kami dito eh. Rose, mali ang iniisip mo. Wala akong masamang intensyon. Maayos ang baryo namin o dapat sana maayos. Pero may mga bagay na hindi ko pwedeng ipaliwanag sa inyo. Kaya nakikiusap ako. Huwag na kayong magtanong. Huwag na kayong makialam. Loko ka pala, Lucas. Dinala mo kami rito tapos sasabihin mo sa amin na manahimik na lang kami. Eh anong klaseng kalokohan to? Hindi nyo naiintindihan kaya pwede ba? Huwag muna ngayon. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Lucas. Tandaan mo to. Kapag may nangyaring masama sa amin, ikaw ang unang-unang sisisihin ko. Dahil ikaw ang nagdala sa amin dito. Oo, sige. Sisihin mo ako. Wala akong pakialam kung lahat ng galit nyo sa akin mapunta. Pero tandaan mo rin, lahat ng ginawa ko may dahilan. At kung nakinig ka lang mula sa umpisa, baka mas naiintindihan mo na ngayon. Pero hindi eh. Kaya kung ayaw nyong mapahamak, tumigil na kayo sa katatanong at huwag nyo nang pakialaman ang mga desisyon ng mga tao rito. Agad na lumabas si Lucas at iniwan sila sa loob ng bahay matapos sabihin yun. Sa puntong ito, Sir Jupiter, tuluyan nang nagpanik si William. Malakas ang kutob niya na may nangyayaring kakaiba sa baryo. Ngunit hindi rin niya alam kung dapat ba siyang kumilos sa maniwala na lamang sa mga sinasabi ni Lucas na siya ring dahilan kung bakit sila napadpad sa lugar na yun. Sa huli na kumbinsi siya ni Rose na huwag na munang lumabas. Ngunit pagsapit ng gabi lalo lamang tumindi ang mga pangyayari at yun ang naging simula ng hindi nila mapipigilang pagkakasangkot sa madilim na sikreto ng baryo. Ako na magbubukas, mahal. Iho, pwede ba kayong tumulong? Kailangan ni Lucas ng tulong. Hindi niya na kaya mag-isa to. Haling Luna, ano po bang nangyayari? Bakit po kayo umiiyak? Ang anak ko. Oh, Diyos ko. Tulungan niyo si Lucas. Parang awa niyo na. Hindi niya kayang mag-isa. Hindi niya na kaya. Bakit to ba? Akala ko ba siyang laging bahala sa lahat? At huwag kaming makikialam. Baka sisihin na naman kami ng anak ninyo, Aling Luna. Hindi niyo maiintindihan. Matagal niya nang pasan ito. Siya lang ang may kayang gumawa nito. Pero pagod na siya, William. Hindi niya na kaya mag-isa. Kung ipipilit pa niya, baka siya naman ang tuluyang mawala. Kaya pakiusap, tulungan niyo siya. Tulungan niyo ang anak ko. Diyos ko, mahal. Ano na naman to? Lucas! Anong ginagawa mo? Rose, William, Nay, bakit niyo sila dinala rito? Sabi ko nang kayang-kaya ko to mag-isa, di ba? Anak, Lucas, tigilan mo na yan, iho. Ikaw ang unang mapapahamak sa ginagawa mo. Kapag nahuli ka ni Mang Philip,
Hindi ka nila patatawarin. Hindi mo naman ito matatapos mag-isa, anak. Mapapahamak ka lang. Sandali nga. Sagutin mo nga ako, Lucas. Ikaw ba ang pumapatay dito sa baryo? Hindi! Mali ang iniisip nyo. Hindi ako. Hindi ko sila pinatay. Pakiusap, pakinggan nyo muna ako. May dahilan ako kung bakit ko to ginagawa. Magpapaliwanag ako. Hindi! Hindi tama yan, Lucas! Kailangan nating humingi ng tulong. Mahal, natatakot na ako dito. Hindi na ito biro. Tatawag ako ng pulis. Tatawag ako ngayon din. Nagpanik si Lucas nang marinig ang sinabi ni Rose. Alam niya na kapag nakalabas si Rose at sumigaw, tiyak na magkakagulo ang buong baryo at lalo lamang silang malalagay sa peligro. At bago pa man makatakbo si Rose, agad niya itong nabigla. Hinila niya ito at tinakpan ng bibig nito. Bitawan mo siya, Lucas! Bitawan mo si Rose, please! Hindi ko siya sasaktan. Pangako, manahimik lang kayo. Pakiusap, pakinggan niyo muna ako. Kung ganon, bitawan mo siya ngayon din. Bibitawan ko siya. Pero mangako kayo sa akin, hindi kayo sisigaw. Pakikinggan niyo muna ako. Oo, sige, pangako. Basta bitawan mo na si Rose. Dahan-dahan ding binitiwan ni Lucas ang nanginginig na si Rose. Mahina itong umiyak at mabilis na tumakbo kay William na agad naman siyang kinulong sa kanyang mga bisig. Sa takot na baka tuluyang makapanakit si Lucas, pinilit nilang dalawa na huwag sumigaw at sa halip ay tahimik na nakinig sa paliwanag na ibinunyag niya ng gabing yun. Hindi ako ang pumatay sa kanila. Ang mga to, sila ang mga biktima ni Mang Oliver. Ito ang dahilan kung bakit nagkandaletse-letse na ang buhay namin dito sa baryo namin. Nagkatinginan sina Rose at William. Parehong balisa at hindi sigurado kung dapat ba nilang paniwalaan ang mga sinasabi ni Lucas. Sa kanilang likuran, patuloy na umiiyak si Aling Luna. Pinapahid ang mga luha sa pisngi gamit ang dulo ng kanyang laylayan. Nagsimula lang naman ang lahat sa isang aaway. May isang dayo ang gustong magtayo ng pabrika sa baryo namin. Hindi kami pumayag, pero mapilit siya. Nagalit si Mang Philip. Pinatay niya ang lalaki. At para maitago ang krimen, itinambak nila ang katawan sa bodega ni Oliver. Pero hindi lang pala doon natapos. Ang mga kabaryo namin na pumapanig sa pabrika, pinatay din nila Mang Philip. Akala namin umalis lang sila, pero nadiskubre ni Lucas ang laman ng bodega ni Mang Oliver. Pero kung gano'n, bakit niyo pa kami dinala rito, Lucas? Para mo na rin kaming ibinain sa kanila. Nakita kita sa balita. May nawawalang anak ng mayaman. Kaya nung nakita ko kayo sa laot, naisip ko, nadalhin kayo rito. Kapag dumating ang mga pulis para hanapin ka, madidiscover nila ang lihim ng baryo at matatapos ng lahat. Ayoko na sa mga nangyayari. Kung ganon, bakit mo pa inaasikaso ang mga bangkay? Bakit mo sila tinatago? Hindi ako ang may kagagawa ng mga bangkay sa bangka kanina. Pero pakiramdam ko, sina Mang Philip at Oliver pa rin ang may likha nun. Gusto lang nilang takutin kayo. At alam niyo ba kung ano ang ginagawa nila sa mga bangkay? Sinusunog nila. At kapag nangyayari to, ibig sabihin, may ipapalit na sila sa mga iniipon nilang karne. Ang tinatanong ko ay kung para saan nga itong tinatago mong mga bangkay dito? Para may ebidensya akong maipakita sa mga pulis pag nandito na sila. Mali ka, anak. Alay nila yon sa sinasamba nilang aswang. Ang mga bangkay, palatanda na may natipuhan na ulit silang biktima. At kayo yun, William at Rose. Ano? Oh God! William, anong gagawin natin? Ang Diyos ko, kasalanan ko to. Kung hindi kita pinilit na magtanan, hindi tayo mapapadbad sa baryo na to. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Rose. Ang dapat sisihin ay si Lucas. Masyado kang makasarili. Inilagay mo kami sa panganib ng ganon-ganon lang. Wala kang pinagkaiba sa mga may pakana nito. Hindi niyo ako naiintindihan. Kailangan kong gumawa ng paraan para matapos na to. Kung hindi ko kayo dinala rito,
Mauubos na lang kami. Wala kaming laban. Anong ibig mong sabihin? May plano ako. Pangalawang plano. Kung hindi kayo mahahanap ng mga otoridad dito, ako ang magtataka sa inyo. Kayo ang magdadala sa kanila rito. At bakit mo naman naisip na gagawin namin yon? Dahil iisa lang ang pwedeng makaalis at ang isa may iwan. Ano? Lucas, anong ibig mong sabihin? Hindi pwede. Hindi ako makakapayag. Mahal, anong gagawin natin? Lucas, bakit mo kami kailangang gipitin ng ganito? Kung polis ang gusto ninyo, paalisin mo kami. Tatawag kami ng rescue para puntahan kayo. Hindi. Hindi pwede. Ngayon lang pagkakataon namin. Pag niloko niyo ako, lahat kami mamamatay dito. Hindi niyo alam ang hirap. Walang pumapasok dito kahit anong tulong. Kahit gaano kasaganang isla, dumadaan pa rin ang taggutom. At alam niyo ba kung gaano kasakit? Na alam mong karne ng taong kinakain mo. Pero kailangan mong masanay para lang mabuhay. Pati dagat, pinagdadamutan na rin kami. Wala lang sapat na huli. Kahit sa mga bata, kinukulang na. Pero nakakalabas ka naman ng baryo, Lucas. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa pulis? Anong alam ng isang mangmang na gaya ko sa syudad? Hanggang dalampasigan lang ako. Kapag sinusubukan kong lumayo, tinatawag nila akong baliw o magnanakaw o kriminal. Walang naniniwala. Lucas, hindi ko alam kung maaawa ako o mas lalo kitang kamumuhian. Naiintindihan ko ang hirap na pinagdaanan mo. Pero hindi ibig sabihin tama ang ginawa mo. Nilagay mo kami sa bingit ng kamatayan. Alam ko, pagsisisihan ko to habang buhay. Pero kayo na lang ang tayong pag-asa namin. William, pakiusap. Tulungan niyo kami. Pero sabi mo, kami ang susunod na biktima nila, Mang Philip. Paano kung may maiwan sa amin? Nababaliw ka na ba? Ako ang bahala. Poprotektahan ko kung sino man ang maiiwan. Pangako. Pero kung hindi kayo papayag, hindi ko rin ituturo sa inyo ang ligtas na ruta palabas. Haliluna! Buksan mo ang pinto! Diyos ko, nandito na sila, mahal. Anong gagawin natin? Shit! Bilisan mo. Pag nabuksan nila ang pinto, makukuha nila kami ni Rose. Lucas, dali! Hilahin natin tong mga katawan. Mahal, anong ginagawa mo? Sige na, mahal. Kumuha ka na ng basahan. Linisin mo tong mga dugo sa sahig. Kapag nakita nila to, panigurado, kukunin nila tayo. Sige na. Eto, may basahan ako. Sige. Halos manginig si Rose habang pinupunasan ang mga mancha ng dugo sa sahig, Sir Jupiter. Si William naman ay pinilit tibayan ng loob habang hinihila ang bangkay papasok sa maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. At nang matapos nila agad yung inilak ni Lucas. Halika kayo. Sumunod kayo sa akin. Bilis! Sige na, ako nang bahala dito. Natahimik sina William at Rose. Pareho silang nag-alinlangan. Hindi alam kung dapat ba nilang pagkatiwalaan si Lucas. Pero malinaw na wala na silang ibang pagpipilian. Ang dalampasigan ay hindi kailanman pinababayaang walang bantay. Kaya ang tulad nilang hindi kabisado ang isla ay lalo lamang mahuhuli ni Mang Philip. Nagkatinginan sina William at Rose at sa huli tumango si William bilang senyales ng pagsang-ayon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Rose upang palakasin ang loob nito. Dahan-dahan silang lumapit kay Lucas na naghihintay sa may likod ng pintuan. Tahimik silang sumunod sa kanya. Nag-umpisa silang gumapang sa madilim at mabahong pasilyo na tanging ang mahinang liwanag mula sa bintana ang nagsisilbing gabay. Habang papalabas sila, ramdam ni Rose ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Nakapasok na sila. Huwag na maingay, mahal. Diyos ko naman, Philip. Bakit kailangan mo pang gawin yan sa pinto namin? Pagbubuksan naman kita eh. Nasaan sila, Aling Luna? Bakit wala sila rito? Si Lucas! Nasaan si Lucas? Pasensya na, Philip. Pumunta sila sa laot, kaaalis lang nila. Pinaglololoko mo ba ako? Hindi kita niloloko. Umalis talaga sila para pumunta sa laot. Kung ganun, nasaan si Rose? Hindi ko alam. Baka lumabas lang para maghanap ng signan. Dito tayo sa likod ng bahay, dadaan. Bilis!
Nang makalabas sila sa likod bahay, mabilis nilang tinahak ang makapal na kagubatan. Bawat yapak ay lumikha ng ingay sa mga tuyong dahon at sanga, kaya't lalo silang nag-ingat. Ang dilim ng paligid ay pinatindi pa ng malamig na hangin mula sa dagat. Ilang minuto pang lumipas bago sila nakarating sa dalampasiga. Sa gilid ng buhanginan, bumungad sa kanila ang isang maliit na bangka. Hindi ito kasing sira ng karaniwang ginagamit ni Lucas, ngunit kapansin-pansin na sobrang liit nito, halos sapat lamang para sa isang tao. Kita sa mukha ni Rose ang pangamba, habang si William naman ay napatingin kay Lucas. Tila may gustong itanong, ngunit pinipigilan ang sarili. Isa lang ang kasya sa bangka na yan. William, please, no! Mahal, umalis ka na. Mas importanteng kaligtasan mo. Hindi ako papayag. Paano ka? Hindi kita iiwan dito. Hindi ako aalis nang wala ka. Makinig ka sa akin, mahal. Mas hindi ko kakayanin pag nasaktan ka dito. Please, umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi, William, hindi. Kung ano man ang mangyari, magkasama tayo, hindi ba? Yan ang pinangako natin sa isa't isa. Mahal, hindi ko kayang umalis mag-isa dito. Kailangan mo maging matatag, mahal. Kailangan mo to. Please, iligtas mo ang sarili mo. Mahal na mahal kita, Rose. Hindi ko kaya mawala ka. Please, gawin mo ito para sa akin. Pero, paano kung ikaw ang mapahamak? William, hindi ko rin kaya yun. Hindi, mahal. Hindi mangyayari yan. Pakakasalan pa kita. Hihingin ko pa na maayos ang kamay mo sa daddy mo. Kaya please, kayanin mo ito. Hihintayin kita, mahal. Rose, wala nang oras. Bago pa nila tayo matuntun, kailangan mo nang makalayo. Diyos ko. Pangako, babalik ako, mahal. Magdadala ako ng tulong. At please, Lucas, patunayan mo na karapat dapat pa kayong iligtas. Ipangako mo sa akin. Rose, ito na lang ang huling pagkakataon namin na makalaya. Alam kong hindi na buo ang tiwala niyo sa akin. Pero magtiwala ka sa akin ngayon. At magtitiwala rin ang lahat ng mga inosenteng pwedeng mabiktima nila. Pero magtiwala ka sa akin ngayon. At magtitiwala rin ang lahat ng mga inosenteng pwedeng mabiktima nila. Habang umiiyak si Rose, sumakbang siya papasok sa bangkang inihanda ni na William at Lucas. Nang makasakay na siya, hinubad ni William ang kanyang jacket at binoble iyon sa suot ni Rose. Bagay na lalo lamang nagpaiyak dito. At nang tuluyang umandar ang bangka, para bang nadurog ang puso ni William habang pinagmamasdan ng papalayong figura ng kasintahan. Umiiyak, dahan-dahang nilalamon ng dilim ng gabi. Pero alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Sa bawat sigaw at paghahanap ni Mang Philip na umaalingaw-ngaw mula sa dalampasigan, alam ni William na ang pag-alis na yun ang tanging pag-asa niya upang masiguro ang kaligtasan ni Rose mula sa tiyak na kamatayan. Halika na, William. Kailangan nating umalis. Hindi sila titigil hanggat hindi nila tayo nahanap. Kailangan muna nating mapuntan si nanay. At pagkatapos, may alam akong pagtataguan natin. Hanggang sa makarating ang tulong na ipapadala ni Rose. Hindi, Lucas. Hindi tayo magtatago. Hindi natin pwedeng hintayin lang sa Rose na magpadala ng tulong. Bakit? Yun ang plano. Siya ang magsasabi sa pulis para matapos ng lahat ng to. Paano kung hindi siya pakinggan ng tatay niya? Kilala ko ang tatay ni Rose. Ang pagtakas namin ay malaking kahihiyan sa kanya. Hindi imposible na kapag sinabi ni Rose na naiwan ako sa isla na to, wala siyang pakialam. Baka kontrolado pa ng pamilya niya ang mga pulis para hindi makabalik dito. Kung ganun, bakit mo pa siya pinalis? Sinayang lang natin ang pagkakataon. Bakit hindi na lang ikaw ang umalis? Dahil mahal ko siya, Lucas. Dahil hindi ko kayang makita siyang maibabaon sa lupa dito sa islang ito. Mas gugustuhin ko pang ako ang magsakripisyo kesa sa kanya. Hindi kita naintindihan, William. Hindi pa rin tama ang ginawa mo. Ito na lang tanging pag-asa ng baryo. At eto rin ang nag-iisang pagkakataon para masiguro ko na hindi mapapahamak si Rose. Masisisi mo ba ako, Lucas? Shit!
Shit! Pareho lang tayo may pinoprotektahan, Lucas. Ngayon, tayo ulit ang naiwan dito. Kung hindi natin kikilusan ito ng tayo lang, hindi tayo makakalabas ng buhay. Kaya imbes na magtalo tayo, gumawa na lang tayo ng plano. Anong plano? Sina Mang Philip at Oliver. Akala mo ba normal ang mga yun? Ni wala nga tayong mga armas. Wala tayong kalaban-laban sa mga yun, William. Ganyan ka ba mag-isip lagi? Hindi na nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon nakabaon pa rin kayo sa impyernong baryong ito. Hindi man ako lumaki sa mundo mo. Dito, hindi ko pa malalaman ang kabihasnan kung hindi pa ako tatakas at makikiusisa sa ibang tao sa labas. Teka sandali, saan ka pupunta? Gagawa ng paraan para makaalis dito. Wala na rin naman daw nagawa noon si Lucas kundi ang sumama sa kanya. Dumiretso sila sa bahay at pasimpleng sinilip ang kalagayan doon. Pero ganoon na lang ang gulat nila nang hindi nila matagpuan si Aling Luna. Ang buong bahay ay magulo, nakabuwal ang mga upuan, nagkalat ang mga gamit at may ilang basag na pinggan sa sahig. Para bang may nagwala o pilit na may hinahanap. Sa bawat sulok na kanilang nasilip, lalong lumalalim ang kaba sa dibdib ni William habang si Lucas ay napapahigpit ng hawak sa pintuan, tila kinukumbinsi ang sarili na hindi pa huli ang lahat. Nay! Nay! Tingnan mo yung saradong pinto. Wala si nanay dito. Masama ito. Paano kung dinala ni Mang Philip si Aling Luna? Shit, napakahayop talaga ni Mang Philip. Pati ba naman si nanay? Ano nang gagawin natin, William? Huminahon ka, Lucas. Kung uunahin mo yung pagpapanik mo, wala tayong mabubuong plano para mailigtas si Aling Luna. Dapat pala isinama ko na kanina si nanay. Lucas, kahit saan tayo magtago, hahanapin nila tayo. Tingnan mo ginawa nila sa bahay ng nanay mo. Isa lang ang ibig sabihin nito. Gusto nilang lumapit tayo ng kusa sa kanila upang bawiin si Aling Luna. Pero anong gagawin natin? Paano tayo lalaban? Kilala mo ang lugar na ito, Lucas. Alam mong mga daan na hindi nila nababantayan. William, akala mo ba ganun kadali yun? Tingin mo ba mga tao pang mga yun? Hindi na sila normal. Hindi ko nga alam kung may kahinaan pa sila. Kung ganon, kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanila. Sa tingin mo ba kung magtatago lang tayo, titigil sila sa paghahanap sa atin? Hindi! Kaya habang may oras pa, habang sigurado pa tayo na hindi pa nila nasasaktan si Aling Luna, kumilos na tayo! Anong binabalak mong gawin? Hahanapin natin ang mga tauhan nila. Isa-isa. Lalabanan natin sila sa mga lugar na hindi nila inaasahan. Pagkatapos, hahanapin natin si Mang Philip. At sisiguraduhin natin hindi na siya makakabalik pa sa baryong ito. Gaya ng kanilang plano, dumaan sila sa likuran ng baryo. Pasimpleng pinuntahan nila ang malaking bodega ni Mang Oliver. Dahan-dahan silang lumapit, habang si William ay sinesenyasan si Lucas na mag-ingat sa bawat hakbang. Nang makarating sila sa pinto, narinig nila ang malakas na ugong mula sa loob, tila tunog ng malalaking makina na walang tigil sa pag-ikot. Kasabay nito ang kakaibang amoy na lumalabas, isang pinaghalong lansa ng dugo at bulok na karne. Amoy na agad sumiksik sa ilong at lalamunan nila, nakakapagdulot ng pagkahilo at pangingilabot. Dahan-dahang binuksan ni William ang pinto ng bodega at ganoon na lang ang gulat nila nang tumambad ng tanawin. Sa gitna ng bodega nakatayo ang isang higanting stainless steel na makina na kumukulo at umuugong. Sa gilid nito nakatali ang iba't ibang hayop, mga baboy, kambing at manok. Ang iba'y buhay pa. Ungol at iyak ang pumupuno sa hangin habang ang ilan ay halatang sugatan na at naghihingalo. Sa harap ng makina, isang lalaki ang maingat na nagbubuhos ng mapulang likido sa isang bilugang lagusan. Likidong agad humahalo sa tunog ng paggiling at pagkalampag mula sa loob. Kasama niya ang 4 na lalaking armado, mahigpit ang pagbabantay. Ang kanilang mga mata malamig na tila sanay na sa eksenang yon.
Sila Mang Oliver. At anong ginagawa nila? Shit! Tama talaga si nanay. May ginagawa talagang kakaiba si Mang Philip. Kaya ng ano? Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Ha? Kanina mo pa binabanggit yan, Lucas. Napapano ka ba? Meron pa ba nun sa panahon ngayon? Palibhasa kasi. Sandali! Nay! Shit! Nakuha nga nila si nanay! Kamuntikan na ring mapasigaw noon si Lucas nang makita si Aling Luna. Nakatali sa isang sulok ng bodega, may piring sa mata at busal sa bibig. Umiiyak siya at pilit na kumakawala. Nanginginig ang buong katawan habang ang kanyang mga kamay ay namumula sa higpit ng pagkakatali. Naging garap na tahimik sina William at Lucas, kapwa na tigilan. Walang magawa kundi ang mag-isip ng paraan upang mailigtas ang matanda. Ngunit bago pa man sila makagalaw, biglang bumukas ang pinto ng bodega. Nagulat si William nang makilala niya ang pumasok. Si Mang Oliver. May nakasampay sa balikat nito, isang napakabigat na sako na umuuga-uga pa na tila puno ng mga buhay na hayop na patuloy na nag-iingay sa loob. Dahan-dahan niya itong inihulog sa bibig ng makina at sa mismong tabi ng makinang yon, tumambad sa kanila si Mang Philip. Pero hindi ito ang Mang Philip na nakilala nila. Napansin ni William na kakaiba ang itsura nito. Nagsimulang mamula ang buong mukha niya. Unti-unting nagdidilim ang mga mata hanggang sa magmistulang itim na bilog na lamang ang naiiwan. Mula sa kanyang noo, dahan-dahang musbong ang matutulis na sungay. At ang balat niya ay nagbitak-bitak, tila pinupunit mula sa loob. Habang tumitindi ang pagbabagong yon, lumabas ang mas makapal, magaspang na balat ng isang hayop na hindi nila mawari kung toro ba o isang halimaw na nilikha ng dilim. Nanginginig ang tuhod ni William habang pinagmamasdan ang eksena at sa gilid niya halos mawalan ng hininga si Lucas, pinipigilang sumigaw. Sa bawat segundo, pakiramdam nila ay hindi na sila nakatingin sa isang tao kundi sa isang nilalang na hindi dapat umiral sa mundong ito. William, si Mang Philip, aswang nga. Kailangan nating makuha si Aling Luna habang abala pa sila sa ginagawa nila, Lucas. Sandali. Eto, may balisong ako. Hindi ba sabi nila, mamamatay daw ang aswang kung sasaksakin sa puso? Wala akong alam dyan, Lucas. Pero susubukan natin. Pero mukhang sumusunod sa kanya si Mang Oliver. Kilala ko ang matandang yun. Wala niyang sinasanto. At sa tingin ko, hindi rin siya kalahi ni Mang Philip. Kaya likas talaga sa kanya ang manakit. Mas mabuti. Para hindi ko na kailangan makonsensya. Sa wakas, malapit na tayong magtagumpay. Oliver, isang sariwang dugo ng inosenteng tao na lang ang kailangan natin. At tuluyan na mabubuhay ang Diyos ng Dilim. Kapag nangyari yun, hindi lamang ang islang ito ang masasakop natin. Maging ang ibang mundo rin. Huwag kang mag-alala, mahal na Pinuno. Paniguradong babalik si Lucas kasama ang mga dayuhang yon. Hindi nila matitiis na iwan si Aling Luna. At kapag dumating sila, isa sa kanila ang tiyak na makukuha natin. Teka sandali. Nakakaamoy ako ng kakaiba sa paligid. Naging perpekto ang katahimikan. Hindi humihip ang hangin. Hindi gumalaw ang mga anino. Kahit ang mga nakataling hayop sa sulok ay tila na tahimik. Para bang naramdaman din nila ang presensya ng panganib. Napansin ni William na dahan-dahang gumalaw ang ilong ni Mang Philip. Tila inaamoy ang mismong hangin. Habang ang mga mata nito ay nakapikit na animoy, may ibang pandamasyang ginagamit. Maging si Mang Oliver ay biglang napatigil, napalingalinga at tila nag-aabang kung ano ang sinagap ng kanilang pinuno. Sa sandaling yon, nasulyapan ni William ang isang maliit na siwang sa pader. Mabilis niyang sinenyasan si Lucas at halos hindi narinig ang pag-igik ng sahig sa kanilang mabibigat na hakbang habang dahan-dahan silang lumubog sa anino ng siwang. Doon sila nagkubli, halos pigil ng hininga.
Nananalangin na hindi sila madadama ng halimaw na ngayon amoy na amoy ang kanilang takot. Hindi! Sino ang nagtago? May naamoy akong tao sa paligid! Lucas! Rose! William! Lumabas kayo! Tumakbo si Mang Philip sa bawat sulok ng bodega. Hinahanap sina William at Lucas. Dahil sa kanyang pagmamadali natabig niya ang ilang hawla ng mga hayop, kaya nagkagulo at nagkalat ang mga ito. Nagsisigawan at nagsitakbuhan sa sahig. Samantala si Mang Oliver ay wala sa pag-ayos ng makina. Hindi alintana ang kaguluhan sa paligid. Sa sandaling yon, napansin ni William na masyadong nakatutok si Mang Philip sa paghahalughog sa likuran ng mga hawla. Agad niyang hinila si Lucas at itinuro ang direksyon kung saan nakatali si Aling Luna. Lucas, eto na. Kunin na natin si Aling Luna. William, sabi ni Mang Philip, alam niyang nandito tayo. Baka patibong lang to. Ano naman kung patibong? Basta bilisan mo lang ang takbo. Kakalisin natin ang tali ni Aling Luna. Pagkatapos nun, itago mo siya sa sinasabi mong lugar na hindi alam ni Mang Philip. Paano ka, William? Hayaan mo na ako. Kakalikutin ko ang makina para hindi niya mapansin na wala tayo. Sige na, bilisan mo. Hindi nagdalawang isip si Lucas. Habang abala pa rin si Mang Philip sa paghahalughog, dahan-dahan siyang gumapang palapit kay Aling Luna. Nanginginig man sa kaba, maingat niyang tinanggal ang tali sa matanda. Samantala, desperadong naghanap si William ng kahit anong panaksak para masira ang makina. Ngunit wala siyang nakita. Agad siyang nag-isip ng ibang paraan. Doon niya napansin ang napakalaking hose na nakakabit sa makina at sa iba pang bahagi ng bodega. Sa sobrang kaba, hindi na siya nagdalawang isip pa. Inugot niya ang isang mabigat na wrench na nakasabit sa gilid ng makina at mabilis na niluwagan ng mga tornilyo. Sa ilang iglap lang, biglang sumabog ang makina. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog at bumuhos ang makapal na mapulang likido mula sa loob. Dahil sa matinding pressure na itulak at naitapon si Mang Philip at Mang Oliver, sabay na bumagsak sa sahig. Sa pagkakataong yon, mabilis na tumakbo si Lucas kasama si Aling Luna papalabas ng bodega. Sinasamantala ang kaguluhan. Hindi! Anong ginawa ninyo sa bodega ko? Mga hayop! William! Lucas! Talagang ginagalit niyo ko! Mga walang hiya! Uubusin ko kayong lahat! Mga walang kwentang nilalang! Dahil sa malaking apoy, bumagsak ang mga kahoy at naharangan ang daan. Kaya't hindi na nakasunod pa si Mang Oliver at Mang Philip sa tumatakbong si William. Ayos ka lang ba, William? Ayos lang ako, Lucas. Tulungan mo na si Aling Luna. Bilisan na natin. Oh, Diyos ko. Si Rose! Nasaan si Rose? Huwag na ako kayong mag-alala, Aling Luna. Ligtas na po si Rose. Nakatakas na po siya. Bilisan na po natin. Kailangan natin makatakas dito. Ang importante ay buhay tayo. Ang importante ay makalaya tayo sa baryong ito. Inalalayan nila Lucas at Aling Luna si William habang dahan-dahan silang gumagapang palabas. Pagkalabas nila ng bodega, tumambad sa kanila si Mang Oliver na nagmamadaling tumatakbo. Hinahabol ang mga hayop na nagkalat. Samantala si Mang Philip naman ay abala sa pag-ayos ng sirang makina. Nagkatinginan sina William, Lucas at Aling Luna at agad silang tumakbo papalayo, desperadong maghanap ng lugar na mapagtataguan. Saan tayo pupunta, Lucas? Baka mahabol na nila tayo. Panigurado makakalabas pa rin dun si Mang Philip. May alam ako. Kailangan lang natin dumaan ulit sa gubat. Doon, may maliit na kuweba. Pwede tayong magtago ron. Hindi na sila nagaksaya pa ng oras. Agad silang nagtungo sa gubat at ilang minuto lamang ang lumipas bago nila marating ang isang kuweba. Napansin ni William na luma na ito. Halatang matagal nang iniwan at walang dumadayo. Ngunit sa kalagayan nila,
Wala na silang ibang pagpipilian. Maingat niyang inalalayan si Aling Luna at tiniyak na makapasok sila ng ligtas sa loob ng kuweba. Dito muna kayo, Aling Luna. Lucas, samahan mo ako. Kailangan natin masiguro na wala na si Mang Philip. Hindi tayo sigurado sa hinihintay nating rescue dito. Masang-masa si Aling Luna, oh. At pakalag natin siya. Bilisan mo! Sige, Nay, dito ka lang muna. Huwag ho kayong aalis hanggat hindi kami bumabalik. Oo, anak. Diyos ko, mag-iingat kayo. Huwag po kayong mag-alala, Aling Luna. Basta wag na wag kayong lalabas dito, ha? Hintayin niyo lang po kami. Tila tuluyang nakakaalis sa gubat, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nagsimulang manginig ang lupa sa bawat hampas na umalingaw-ngaw sa mga puno. Mula sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan na unti-unting lumitaw si Mang Philip. Ngayon ay mas malaki, mas nakakatakot at mas may mahahaba at matutulis na kuko. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang sinakalang leeg ni Rose na nanginginig. Basang-basa ang damit at walang magawa kundi ang umiyak sa takot. Nagpapakabayani ka, William. Akala mo, hindi ko alam na nandito kayo. Naamoy ko ang takot niyo. Lalo na ang takot ng babae na to. Mas masarap ang amoy ng takot niya, William. Tamang-tama sa aming kailangan. Ang dugo ng isang inosente. Ngayon, William, pumili ka. Sumuko ka at ililigtas ko siya. O panunuorin mo siyang mamatay sa harap mo bago ko ubusin ang dugo niya. Bitawan mo si Rose, Mang Philip! Sinasabi ko sa'yo! Bitawan mo siya! Mahal, sorry. Hindi ko alam kung paano nila ako nasundan. Hindi ko napansin na may umahabol na pala mga bangka sa akin. Hindi mo kasalanan to, Rose. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, ligtas ka. Hindi, mahal. Huwag mo ko alalahanin. Tumakas na kayo. Tumakas na kayo. Napakadrama, William! Hindi ka makakahanap na matitirhan. Sa huli, uuwi ka pa rin sa akin. Alam mo kung bakit? Dahil dito, William! Dito lang sa baryo na to, matatagpuan mo ang tunay na kalayaan. Kalayaang maging isa sa amin! Ang galit ni William ay dahan-dahang napalitan ng matinding pag-aalala. Hindi na siya nag-iisa. Nasa likod niya si Aling Luna at ngayon nasa harap niya si Rose na nasa bingit ng kamatayan. Sa mga mata ni Lucas, nababasa niya ang parehong takot at pag-aalala. Ngunit naroon din ang matibay na determinasyong hindi siya bibitawan. Sa gitna ng kagubatan, sa harap ng halimaw na si Mang Philip, napagtanto ni William na ang laban na ito ay hindi na para lamang sa sarili niya. Ito ay laban para sa lahat ng mahal niya at sa sandaling yun, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Hindi! Hindi ako papayag! Huwag mong idadamay si Rose sa kabaliwan mo, Mang Philip! Ako ang gusto mo! Ako ang kunin mo! Huwag, William! Huwag mong gawin yan! Ganyan ka! Ramdam ko na ang apoy ng sakripisyo sa puso mo. Pero tandaan mo, wala kang panalo sa laban na to! Kung ganun, mas lalo akong lalaban, Mang Philip. Hindi ako susuko! Dahil lang sa isang halimaw na katulad mo! Matapang ka, William! Pero hangal! Ang lahat ng lumaban sa akin, isa-isang bumagsak! Mahal, mag-iingat ka, please! Lucas, ito na ang huli mong pagkakataon. Tandaan mo, ang sungay. Putulin mo, anak. Sa sandaling umatake siya, doon mo gawin. Naintindihan ko na eh. Sisiguraduhin ko pong hindi ako papalya. Labis ang kaba noon ni William, Sir Jupiter. Ayon sa kanya, iba ang bigat ng sandaling yun dahil muling nasa kapahamakan si Rose. Iniisip pa lamang niyang maaring masaktan ito ay pinanghihinaan na siya ng loob.
Ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-aalala niya para kay Rose ang siyang nagbigay sa kanya ng lakas. Habang abala siya sa pagmamasid sa bawat galaw ni Mang Philip, napansin niya ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Lucas. Mula sa takot, ito'y naging seryoso at determinado. Kung akong gusto mo, Mang Philip, bitawan mo si Rose! Isang napaka-inosenteng panawagan. Pero bakit ko naman siya bibitawan? Ang bawat patak ng dugo niya ay mahalaga para sa aming Diyos. Isa siyang perpektong alay, hindi tulad mo. Ang dugo mo ay puno ng pag-aalinlangan. Dahil mas mabuti na ang may pag-aalinlangan kesa sa walang pagmamahal! Sa kanyang huling salita, binitawan ni Mang Philip si Rose na walang malay na bumagsak sa putik. Agad na tumakbo sina Lucas at Aling Luna upang alalayan ang babae. Samantala naiwan si William, nag-iisa sa gitna ng kagubatan, kaharap ang halimaw na si Mang Philip. Sa sandaling yon, ang paligid ay tila nagiging isang malaking ring ng labanan. Nanginig ang lupa sa bawat hampas ng kamay ni Mang Philip at mula rito'y nagsila basa ng maiitim na ugat ng mga puno. Parang mga ahas itong sumabog mula sa lupa. Lumilipad sa ere at saka bumabagsak upang basagi ng mga matitibay na puno sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na umikot si William at nagtago sa likod ng isang napakalaking puno. Ngunit gaya ng isang mabangis na hayop, agad siyang nasundan ni Mang Philip. Ang mga mata'y kumikislap sa dilim. Sa tingin mo, matatakasan mo ako sa ganyan, ha, William? Hindi mo alam na bawat galaw mo ay nababas. Naamoy ko ang hininga mo, ang takot na nararamdaman mo. Mang Philip! Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo, pero may natitira pa rin kabaitan sa puso mo. Hindi mo kailangan gawin to! Kabaitan, ha, William? Matagal nang namatay sa akin ang kabaitan. Noong unang araw pa lang na pinasok kami ng mga gahamang tao sa baryong to, nawalan ako ng puso para sa kanila. Ang gusto ko lang naman ay tahimik na pamumuhay sa baryong to. Pero hindi. Maging ang mga kabaryo ko, tinalikuran ako at kumampi sa dayuhan. Kaya walang sino man ang nakakaintindi sa akin. Kahit ikaw, William, hindi mo alam ang totoong pinagdaanan ko dahil walang nakaintindi sa akin. Gusto kong iparanas sa kanila ang galit na nararamdaman ko dahil matagal na silang namuhay sa kasinungalingan. Ang katotohanan ay ang pagiging alipin nila sa kasamaan. Sa bawat salita ni Mang Philip, tila lumalakas ang kanyang tinig. Agad na nagtago si William sa likod ng isang napakalaking ugat ng puno habang ang mga piraso ng putik at bato ay nadudurog sa bawat galaw ng halimaw. Ngunit hindi siya nakapagtago ng matagal. Sa kanyang sulyap, nakita niya si Mang Philip na biglang tumalon. Ang katawan nito'y bumagsak na parang mabigat na bato at pilit na inaabot si William na nakasilong sa ilalim ng ugat. Mula sa mga kamay ng halimaw, unti-unting umusbong ang mahahabang kuko, tumutusok sa lupa at umuukit ng malalalim na guwan. Parang mga pangil ng isang dragon na desperadong kumatapik sa bato. Mahal, tama na! Mang Philip, tama na! O Diyos ko, mahabaging Diyos, tulungan mo po kami! Lumabas si Lucas, mahigpit ang hawak sa balisong at dahan-dahang lumapit sa ugat ng puno kung saan nagtatago si William. Habang papalapit siya, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa mukha ni Mang Philip. Ang mga ugat na itim ay unti-unting gumapang sa balat nito, habang ang kanyang mga mata ay nagmistulang mapuputing walang balintataw. Nanatiling nakatitig ang mga mata, tila may naaalala o pilit na binabalikan. Nagsimula siyang umiling-iling at sa bawat pag-iling ay humahaba pa lalo ang kanyang matutulis na kuko. Sa tunog ng kanyang paghinga, malinaw na may ibang tinig na sumisingit. Isang bulong na pilit na kumakawala mula sa loob niya. Mang Philip! Kung talagang ang baryo ang iniisip nyo, bakit kailangan nyo saktan maging mga inosente? Alam nyo ba kung ano sa palagay ko ang nangyayari?
Sadyang nananalaitay sa dugo nyo ang kasamaan. Nagiging halimaw. At kung may dayo man ang namasok dito, wala. Walang mababago sa kung ano ka na ngayon. At kung ano na ang nangyari sa baryo. Dahil kahit ipaliwanag pa ninyo ang punto nyo, ang pagpatay sa mga inosente na gusto lang mabuhay ng payapa ang mananaig. At lahat yon, ikaw ang may kagagawan! Hindi! Hindi! Hindi ko ginawa yun! Naalala niyo ba, Mang Philip? Naalala niyo ba kung paano niyo pinatay ang mga tao sa baryo? Sinunog niyo sila ng buhay! Pinatay niyo sila! Hindi ako ang gumawa nun! Ang demonyo ang gumawa nun! Hindi ako! Pinarurusahan lang sila dahil makasalanan sila! Sa kanyang huling salita, lalo pang dumilim ang mukha ni Mang Philip sa matinding galit. Nagpakawala siya ng isang nakakabinging sigaw na yumanig sa kaubatan at nagpatindig ng balahibo sa lahat. Ngunit bigla na lamang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Unti-unting humina ang kanyang lakas at ang kanyang mga mata ay nagsimulang bumalik sa normal. Habang nakaluhod si Mang Philip, agad sinunggaban ni Lucas ang pagkakataon. Mabilis niyang hinugot ang balisong at sa isang mabilis na galaw, itinarak ito sa noo ng halimaw. Isang malakas na ungol ang lumabas mula kay Mang Philip bago tuluyang bumagsak. Sa harap ng kanilang mga mata, ang kanyang katawan ay dahan-dahang nag-abo. Hanggang sa wala nang natira kundi alikabok na tinangay ng hangin. Agad na lumapit sina William, Aling Luna at Rose kay Lucas. Inalalayan nila ito at sa kanyang mga mata mababasa ang takot at pangamba. Ngunit higit pa roon, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod at lumbay. Mahal, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Anong nangyari? Hindi ko alam, mahal. Nasa bangka ako tapos biglang tumaob ang bangka. At may humigit sa akin mula sa ilalim ng tubig. Ang bilis ng pangyayari. Hindi ko na alam kung paano ako nakarating ulit sa Pampang. Anak ko, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Ang importante, ligtas tayo. Ay, Diyos ko. Maraming salamat po. Sa gitna ng kagubatan, sa harap ng isang bagong simula, napagtanto ni William na ang laban na ito ay hindi na para lamang sa kanya. Ito ay para sa lahat ng taong mahal niya. At sa sandaling yun, malinaw sa kanya na wala siyang ibang landas kundi ang lumaban. Habang sakay sila ng bangka noon, tanaw nila ang papalayong baryo. Tahimik ngunit puno ng kadiliman. At nang makarating sa kabilang dalampasigan, sinalubong sila ng mga sasakyan, mga pulis at ang ama ni Rose na labis na nag-aalala. Akala nga noon ni William ay yun na ang huling araw na makikita niya si Rose, Sir Jupiter. Pero hindi. Sa kabila ng madilim na pangyayaring pinagdaanan nila, may magandang balitang hatid ang kanilang pagtakas. Dahil pala habang nasa laot, nagawa ni Rose na makahanap ng mahina pero sapat na signal upang matawagan ang kanyang ama. Hindi man malinaw ang linya at hindi sigurado si Rose kung narinig siya ng kanyang ama, yun na ang naging susi upang matuntun ng mga pulis ang kanilang kinaroroonan. Sa madaling salita, na-diskubri ng mga pulis ang baryo. Ngunit dahil sa pakiusap ni Rose sa kanyang ama, hindi na ito pinalaganap pa sa buong bansa. Sa halip ikinulong ang mga tauhan ni Mang Philip, habang si Mang Oliver na halos nasunog ang katawan sa insidente ang napagbuntunan ng sisi at tuluyang nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Isang taon na ngayon mula nang ikasal sina Rose at William. Maayos ang kanilang pamumuhay. Kahit pinili nilang bumukod at hindi umasa sa kayamanan ng ama ni Rose, samantala sina Lucas at Aling Luna ay masaya na ring namumuhay sa kabihasnan.
Nakatira sa isang maliit na inuupahang apartment. At ayon kay William, nagawa pa ngang makahanap ng trabaho si Lucas sa isang pabrika. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi ko ang karanasan ng pinsan kong si William. Para po sa mga listeners ng kwentong Takip Silim, ano po kaya sa palagay ninyong tunay na nangyari kay Mang Philip? Totoo nga kayang may lahi talaga siyang aswang o isa lamang siyang taong nilamon ng galit at takot sa pagbabago? At naging depensa na lang ang kasamaan. I-share po ninyo ang inyong mga ideya sa comment section at babasahin po namin yan ng aking pinsan. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat.